Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ako po si Pastor Alvin ng CRC Dasma. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit. Ito po ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin salita ng Diyos sa Levitico 20:22-26. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumako sa maikling panalangin. Ama namin Diyos, dakilat tapat, muli po ang iyong lingkod ay dumudulog sa iyo sa sandaling ito. Sa umagang ito, hinihingi ang iyong karunungan sa pagtuturo at pagpapahayag ng iyong salita sa mga sandaling ito. Sa lahat po ng mga tagapakinig, bukas po ang kanilang mga puso't isipan upang lalo pa nilang maunawaan kung ano ang nais mo o bawat plano mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyo sa patuloy, Panginoon, ng iyong paghahayag ng salita sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ngayon po ay dadako na tayo sa pakikinig ng kanyang misahe at ito po ay matatagpuan natin sa Levitico 20:22-26. Ang sabi po dito sa 22, sundin ninyo ang lahat ng utos at tuntunin ko upang hindi kayo mapalaya sa lupaing padadalan ko sa inyo. 23, huwag ninyong tularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila tinakwil. Verse 24, ngunit kayo'y pinangakuan ko na ibibigay ko sa inyo ang kanilang lupain, isang lupain na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Pinili ko kayo sa mga bansa. 25, kaya dapat ninyong makilala ang marumi at malinis na mga hayop at ibon. Huwag ninyong tutungisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ibong ipinagbabawal ko sa inyo. 26, last verse, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Maliwanag po mga kapatid, sa mensaheng ito ng Panginoon. Ito po ay isang paanyaya na sundin natin ang kanyang mga utos sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ay may pangako sa atin. Isang pangakong makabubuti sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, sa verse 22, sundin ninyo ang lahat ng utos at tuntunin ko upang hindi kayo mapalaya sa lupaing padadalan ko sa inyo. Ibig sabihin po, maaari po nating gawin ang mga bagay na pinag-uutos sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang ipapadala sa atin ay isang mabubuting bagay sa ating mga buhay. Ngunit kung tayo po'y magsasawalang bahala sa kanyang tuntunin o utos sa atin, ay maaari nating hindi makamit ang mga bagay na dapat ay nasa atin. Sabi niya po, isang lupain na padadalhan ko sa inyo. Kung i-illustrate po natin sa buhay natin ngayon, ito po'y hindi natin maikukumpara sa lupa, kundi ito po'y may kukumpara natin sa buhay na atin pong tinatamasa sa ngayon, sa kalagayan natin sa Panginoon. Ano ba ang buhay natin nung tayo wala sa Panginoon? At ano ba ang buhay natin nung tayo nasa Panginoon at sumusunod sa Kanya? Maaari pong sabihin natin, napakapalad natin sapagkat nawalay na tayo sa mga maling gawa ng ating mga buhay nung tayo po ay bulag pa sa katotohanan. Sabi sa verse 23, huwag ninyong tularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila itinakwil. Pansinin po natin, saan po ba tayo dinadala ng ating Panginoon sa buhay natin habang naglilingkod tayo sa Kanya? Hindi po ba natin namamalayan na mabubuting bagay ang ating nararanasan habang nagpapatuloy tayo sa Kanya? Ngunit sabi nga, kung aayon pa rin tayo sa takbo ng mundong ito na kinalalagyan natin sa mga oras na ito, ay maaaring isa rin tayo sa mga sinabihan niya na pwedeng itakwil pagdating ng kanyang pagbabalik. Sabi sa verse 24, ngunit kayo'y pinangakuan ko na ibibigay ko sa inyo ang kanilang lupain. Yung mga bagay na dapat na makamit na mabubuting bagay na dapat ay sa kanila, ngunit dahil sa pagtalikod nila at hindi pagkilala sa Panginoon o sa ating Diyos, ay hindi nila makakamit. Kundi sa atin na tayong kumikilala sa Kanya at nagpapatuloy, ay tayo ang makakaranas ng mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Isang lupain na mayaman at sagana, sabi niya, sa lahat ng bagay. Lupain na mayaman, sagana sa lahat ng bagay. Kalagayan ng ating buhay na sagana at may kapayapaan sa ating kaisipan. Yan po yung ating nararanasan habang tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Oo, wala tayong kayamanan. Ngunit meron tayong kapayapaan na hindi pwedeng bilhin ng anumang bagay dito sa mundong ito. Kaya kapayapaan na sa Panginoon lang natin matatagpuan habang nagpapatuloy tayo sa Kanya. At sabi niya, isang lupain na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Patuloy niyang pinakikilala ang kanyang sarili kung sino siya sa ating buhay. Siya ay ating Diyos, ang inyong Diyos. Pinili ko kayo sa mga bansa. We are a chosen one. Papalad po tayo sa dinami-dami ng tao sa mundong ito. Ay isa po tayo sa pinili ng Panginoon para gamitin niya
sa mundong ito. Hindi ho basta tinawag lang tayo. Hindi ho basta nakapakinig lang tayo ng kanyang salita. Kundi pinili isang salitang napakapalad kung ihahambing mo sa anumang salita. Dahil ang pagpili ay kakaiba kung ito po ihahambing natin sa ibang mga salita. Kaya tayo po ay isang mapalad na tayo po ay pinili ng Diyos na kanyang lingkod upang sundin ang kanyang mga tuntunin, upang makilala, lalo na po ng mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Kilalanin siya bilang Diyos na tapat at nangangako ng mabubuting bagay sa ating mga buhay. At sabi niya pa po, kaya dapat ninyong makilala ang marumi at malinis. Makita natin yung mga mali at tama na gawain na ating po na-encounter sa mundong ito, lalo na po sa ating pinanananahanan ngayon at ating nakakahalubilo o nakikita sa mundong ito. Huwag ninyong dudungisan ang inyong mga sarili, kanya sabi, sa pagkain ng mga hayop at ibong ipinagbabawal ko sa inyo. Ini-illustrate po to sa panahon noon sa mga maruruming hayop. Ngunit ngayon sa ating panahon, yung mga hindi mabubuting bagay at hindi kalugod-lugod sa Diyos ang nais siyang ipaabot sa atin. Na huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito, sapagkat kapahamakan lamang ang ating kasasadlakan kung magpapatuloy pa tayo sa mga bagay na gusto lamang natin, hindi sa gusto ng Diyos. Last verse, sabi niya, magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Ang gusto niyo po sa atin, hindi lang maging banal, kundi magpakabanal. Magpatuloy po tayo, hindi po tayo perpekto. Ngunit habang sinusuri po natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay at sinisik po natin ang kanyang mga salita, ay patuloy po nating mararanasan. Maging isa po tayo na kagaya ng Diyos, na nagsusumidi na maging banal, kagaya ng Diyos na ating banal. Sabi niya nga, siya si Yahweh na banal, at tayo ay kanyang pinili sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Hindi po para mawalay sa kanya, kundi upang maging kanya. Pinili niya tayo sa dami-dami ng mga tao sa mundong ito. Tayo po ay napakapalad. Kahit na tayo ay napakasama, ginagamit niya pa rin tayo, pinili niya pa tayo upang magamit niya sa kanyang kaluwalhatian, sapagkat tayo'y sa kanya. Maraming salamat po. At tunay nga na ang Diyos natin ay napakabuti. Bilang karagdagan po, sabi sa 1 Peter 5:15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi po tao ang pumili sa atin. Hindi po ang ating pastor, ang ating pamilya o kung sino man. Ang Diyos natin ang pumili sa atin, Diyos na banal. Kaya dapat po na tayo rin magpakabanal sa lahat po ng ating mga ginagawa. At sabi niya, sapagkat nasa sulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Paulit-ulit niya po sinabi, siya po ay banal. Nararapat lang po na dapat tayo ay maging banal o magpakabanal sa pagsunod sa kanyang mga tuntunin sa ating mga buhay. Salamat po muli sa ating lahat. Nais ko pong manalangin bilang pagtatapos ng mensaheng ito sa umagang ito. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa iyo, sa iyong kabutihan sa aming buhay dahil patuloy ka po na umaabot sa aming pangailangan spiritual, lalo na po Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ganun din Panginoon, ang aming bansa ay patuloy na makakilala sa iyo ang mga tao sa buong mundong ito sa pamamagitan ng iyong mga anak na ginagamit mo Panginoon, na nagpapatuloy sa pagiging banal sapagkat ikaw ang Diyos na banal. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nating i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless po.